si Jewel C. Abanyo, coming from the College of Engineering, under Electrical Engineering. Tumatakbo under Puso Party ang inyong susunod na Vice President. As well, playing the questions for you. So, una, ano ang tingin mo kinakaharap na problema ng universidad at paano mo ito masusolusyonan gamit ang iyong mga plataforma? So, one thing that na-observe ko dito sa ating university is that madaming students na nagko-complain about sa sistema ng ating universidad. So, it's a different kind of complaints. I have this kind of platform named the State of the Student Address. So, using the State of the Student Address or SOSA, they can tell us kung ano yung mga complaints na iyon, and then by knowing what their complaints are, so doon tayo magkakaroon ng idea kung paano natin masusolusyonan ang mga problema ng mga estudyante natin. Bilang parte ng CSE, ano ang malaking kontribusyon mo na nagbigay ng progreso sa iyong kolehiyo? So, I believe na isang contribute ko sa College of Engineering is that yung lending and printing services namin. So, madami kasi sa COE na nangangailangan magpa-print for their lab reports. So, hindi lang sa COE naging open yung services namin na yun. Naging open din siya sa buong TUP yan. So, aside from that, nagkaroon din kami ng different projects na talagang nagkakilala ang mga College of Engineering. Ano ang iyong rason bakit mo ninais na tumakbo sa pangalawang pinakamataas na posisyon ng Consejo? So, aside sa madaming naniniwala and madaming may alam na kaya ko pa, so gusto ko rin tulungan si Lovely and gusto ko siyang samahan sa journey na ito na para may bago and magkaroon ng progreso sa yung ating universidad in our university student government. So aside from that, naniniwala rin ako na kaya ko and I have the skills and experiences kaya ako napunta dito. Let's now go to the social issues. Mm-hmm. Bago sa karamihan ang nagaganap na campus militarization sa universidad, paano mo matutugunan ang kinahaharap na problema ito pagdating sa perspektibo ng mga estudyante? So, first of all, ayun nga, hindi siya masyadong alam ng mga estudyante natin. So, una, dapat ibalita natin ito sa mga estudyante na nagkakaroon ng campus militarization inside the TUP. And then after that, mag-collect tayo ng mga insights, opinions, or complaints nila about it. And then doon tayo pwede makapag-isip ng mga solusyon and mga aksyon na pwede natin gawin para sa campus militarization. Itong nakalipas na closing ceremony ng Pasig Laban 2024, nagbigay ng mensahe si President Ramos patungkol sa nakalipas na pasok NCR kung saan sinabi niyang hindi inaasahan ang pagkatalo ng TUP sa Visual Arts Competition gayong mayroong CAFA sa universidad. Paano mo mapoprotektahan ang imahe at dignidad ng CAFA o ng ibang kolehiyo kung maulit man ang ganitong pagpapatama ng kahit sino mula sa administrative? As their co-students, sobrang proud ako sa mga lumalaban na mga kapwa natin estudyante sa labas ng ating paaralan. Hindi naman lahat ng estudyante is may lakas ng loob upang lumaban para ipakita din nila yung mga talento nila. So we can encourage them by saying na they did more than enough. Okay lang kahit hindi sila nakakuha ng kahit anong award because representing our university is more than enough talaga. So, pwede tayong magbigay ng mga tokens of appreciation for them to keep them going and para hindi sila mawala ng lakas ng loob na lumaban pa ulit. Ano ang opinion mo sa pagbabayad pagdating sa educational trip na 6K to 8K, lalo na tayo ay nasa pampublikong universidad? So, ayun talaga, naging malaking issue sa College of Engineering kasi malaki nga yung naging bayad. But, ang opinion ko dyan is that sana hindi na lang ito ginawang mandatory, and if ever na mandatory man siya and may mga hindi makakapunta or makakabayad for the educational trip, magbigay sila ng alternative na hindi masyadong ganon kataas na bayad. Kasi hindi lahat naman na estudyante dito sa TUP ay may kakayahan upang magbayad ng ganong kalaking pera. Naging masyadong mabigat yon lalo na sa mga fourth year students since may graduation pa sila and such. And then may thesis pa, di ba? Nabanggit mo na hindi ka sang-ayon na ginagawang mandatory ang educational trip. So ngayon na may posibilidad na maging vice presidente ka, ano yung action na sa tingin mo kaya mong gawin upang ma-bring up ito sa admin ng COE na baka pwedeng hindi maging mandatory ang educational trip?
So first, kolektahin natin ng mga insights ng estudyante about it para maging mas malakas at mas firm yung magiging complaint natin sa kanila and para isa ang standpoint ng buong College of Engineering. After that, so hindi tayo susuko sa paglalakad ng mga papel about it. So aakyat tayo sa pinakamataas kay President, kay Vice President, and so on para lahat ng admins ay maparinggan ang ating complaint about it. Huling question patungkol sa plataformang nabanggit mo tungkol sa SOSA. Hmm. Paano mo masisigurado na matatangkilik mo lahat ng reklamo o complaints na matatanggap ng SOSA, gayong may posibilidad na maaaring ang solusyong nais ng isa ay hindi akma sa nais ng iba? So first, pwede tayo mag-provide ng online platform for it kung saan pwede tayo mag-collect ng mga complaints and mga questions nila about the sistema here sa TUP. And after that, we can address it sa SOSA na mismo. Same-sex marriage, Yes. gentleman's agreement, Sorry? gentleman's agreement, Abstain. US-Philippines EDCA, Abstain. jeepney modernization program, No. death penalty, No. establishment of private properties in national landmarks, No. decriminalization of libel, Yes. anti-political dynasty law, Yes. mandatory ROTC, No. student activism. Yes.